Mainit na balita. Dinala ni VP Sara hindi lang po sa Korte Suprema kundi na rin sa Senate Impeachment Court na ang fourth impeachment complaint, dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer, ay pinagbabawal ng saligang batas. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule, and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Next. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule, and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment." End of quote. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her, that any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Ang pag-uusapan natin ay yung tangka ng mga Marcoses na patanggalin ang ating VP Sara bilang isang VP. Binabaliwala ang mandato ng 32 million ng ating mga kababayan na naghalal kay VP Sara. At siyempre, alam na rin naman natin na hindi naman mahalal bilang presidente yan si Marcos Jr. kung hindi rin dahil kay VP Sara. Pero, ang pinakahuling kaganapan dyan sa Korte Suprema ay pinasagot ang Kamara de Representante at ang Senado tungkol sa mga detalye ng mga bagay-bagay na nagresulta sa paghahain ng impeachment complaint sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint na dinala ni VP Sara hindi lang po sa Korte Suprema kundi na rin sa Senate Impeachment Court, na ang fourth impeachment complaint, dahil pinagbabawal nga ang more than one impeachment proceeding kada isang taon laban sa isang impeachable officer, ay pinagbabawal ng saligang batas. Now, ilan sa mga bagay-bagay na nais malaman ng Korte Suprema ay itong mga ito, no? Unang-una, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Anong opisina sa Kamara ang gumawa ng articles of impeachment at kailan ito natapos? Tapos, kailan ipinaikot ang articles of impeachment sa mga miyembro ng mababang kapulungan? And kung ito ba ay ipinaikot sa lahat ng miyembro ng Kamara de Representante? Tapos, pangatlo, kailan na-circulate o pinaikot sa miyembro ng Kamara ang articles of impeachment? At kung ito ba ay merong kasamang mga ebidensya, kasama ng mga individual na articles of impeachment, and if there was at kung merong report ang komite para sa mga impormasyon ng mga miyembro para ma-desisyon nila kung sila ay mag-iendorso or hindi. Ibig sabihin, anong ebidensya ba ang ipinakalat nyo sa mga Kamara de Representante para malaman ng mga miyembro ng Kamara kung susuportahan nga itong pang-apat na impeachment complaint. At tapos is kung ang mga miyembro ng Kamara de Representante ay nabigyan ng sapat na panahon para pag-aralan yung mga impeachment charges at saka yung mga ebidensya na di umano ay sumusuporta sa articles of impeachment. Now, itong apat na itong mga katanungan ng Korte Suprema ayaw sagutin ng Kamara. Bakit? Kasi pag sinagot ito ng Kamara, mukhang lalabas na unang-una, hindi sila sigurado kung saan nanggaling ang articles of impeachment. Bigla na lang umusbong na parang magic. Pangalawa, na hindi talaga nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng Kamara
para pag-aralan itong articles of impeachment nito at pinalagdaan na lang talaga sa kanila itong articles of impeachment nito. Kasi yan ang dahilan kung bakit tinatanong ng hukuman, kailan nyo ba pinakalat sa mga miyembro ng Kamara de Representante yung articles of impeachment na yan? Pangatlo, kung meron nga bang ebidensya na sumusuporta dyan sa mga individual na articles of impeachment, kasama na dyan yung diniskurso na natin na isa-isa, no? Na ang pinakamabigat di umano ay yung sa confidential funds. No? Pagkatapos dyan ay yung graft and corruption daw dahil yung pamimigay ng pera sa mga opisyalis ng DepEd. No? At saka yung supposedly graft and corruption doon sa anomalya daw sa pagbibiding ng mga laptop. No? Tapos, kung itong mga individual na articles of impeachment ay sinamahan ng ebidensya para makonsidera ng mga miyembro ng Kamara kung dapat nga suportahan ang impeachment articles neto at kung binigyan sila ng sapat na pagkakataon para basahin at evaluate kung dapat nga suportahan. Bakit nila ayaw sagutin yan? Kasi obviously, wala talagang basihan ang paglalagda ng mahigit 80% ng mga miyembro ng Kamara dyan sa articles of impeachment na yan. Unang-una, hindi talaga galing sa Kamara yan. Yan ay galing siguro sa isang abogado na binayaran ng Tambaluslos para gawin ng articles of impeachment. Pangalawa, ang sagot ng Kamara ay susuporta dun sa sinasabi ni VP Sara na kaya lang naman lumagdayang mga yan sa articles of impeachment na yan kapalit ng mga ayuda. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ng EU mission dito na nag-obserba sa eleksyon, ginagamit talaga ang ayuda para pamimili ng boto. Hindi lang yan pamimili ng boto galing sa mga botante, yan ay ginamit din para makuha ang lagda ng mga miyembro ng Kamara de Representante na i-endorso itong pang-apat na impeachment complaint. Pangatlo, lalabas talaga yan na yung mga paratang kay VP Sara, gaya ng sinasabi ng kanyang abogado sa Korte Suprema at sa Senado, ay puro konklusyon na wala namang ebidensya. At syempre, paano naman masusuportahan ng articles of impeachment na wala naman palang ebidensya at puro paratang lamang? Kaya naman, gusto malaman ng Korte Suprema dahil kung babasahin mo talaga yung articles of impeachment, wala naman talagang ebidensyang nakakabit. Anong ebidensya ang nagsusuporta dun sa individual na articles of impeachment na naisumite sa Senado? At syempre, yung pang-apat, ano ba talaga naging konsiderasyon ng mga kongresista sa paglagda dyan sa articles of impeachment na yan? Yan ba yung ayuda o yan ba talagang dahil sila naniniwala na gumawa ng napakatinding mga kasalanan sa kanyang opisina ang VP Sara na sapat para siya ay patanggaling sa pwesto? Nakalulungkot na pati sa Korte Suprema, ang Kamara ay nagmamatigas. Akala ko ba lahat ng public officials, sangayon sa Salonga Law, yung Code of Ethics for Public Officers, no, ay dapat nag-obserba ng transparency. Dapat maging transparent sa kanilang gawain, lalo na kung ito'y opisyal na gawain. Bakit hindi man lang makasagot ang Kamara kung sino talagang gumawa ng articles of impeachment, kung pinagbigyan nila ng kopya ahead of time ang mga miyembro o kinalap na lang ang kanilang mga signatures, kung binigyan silang pagkakataon na pag-aralan nito, at siyempre sa akin ang pinaka-importante, kung pinagbigay alam sa mga nag-endorso ng impeachment articles yung mga ebidensya na di umano ay magsusuporta dun sa kanilang individual na articles of impeachment. Basic questions naman yan. Hindi yan due process ni VP Sara, kung hindi, ito'y magpapakita kung nasunod ba talaga yung proseso na magsisimula, na magre-resulta sa pagsimula ng isang Senate trial on impeachment. Dahil kung talaga namang walang kamuwang-muwang yung mga kongresista kung anong kanilang dinalagdaan at wala naman kahit anong ebidensya na ipinakita, bakit pa kinakailangan magsimula ang impeachment? Pero wag natin kakalimutan yung pagdulog ni VP Sara sa Korte Suprema ay dahil sinasabi nga niya na nalabag ang saligang batas sa pamamagitan ng fourth impeachment complaint. Unang-una, dahil nakasaad sa saligang batas, malinaw na malinaw sa ordinaryong lengguwahe na ipinagbabawal ang mahigit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer kada taon. Bakit? Kasi kung papayagan ng mas mahigit na isa, wala na talagang magagawang trabaho ang isang impeachable officer kundi sumagot sa mga impeachment complaints. Kaya naman importante na talagang sundin ang nakasaad sa saligang batas kasi saligang batas siya, pinakamataas na batas sa ating bayan na lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay dapat sumunod, pero mas importante nga is pangalagaan
yung mandato ng mga impeachable officers na gawin ang kanilang mga trabaho na hindi nadidisturbo ng mga nuisance suits, no? Gaya ng mga walang saysay na impeachment complaint. Ang tanong lang naman is, binigay niyo ba sa kanilang ebidensya na nagsusuporta doon sa individual na impeachment article? Kasi kung wala namang ebidensya na ipinakita, paano niyo alam na nagkaroon ng graft and corruption? Paano niyo alam na nagkaroon ng betrayal of public trust kung hindi niyo alam kung ano yung faktual na basihan na nagresulta sa individual na articles of impeachment? Ibig sabihin, kung walang ebidensya, puro paratang. At kung puro paratang yan, politika lang talaga yan at dinaan lang sa numero. Totoo po, impeachment is a numbers game. Pero tama naman ang Korte Suprema na bagamat it is a numbers game, the numbers must be dictated by evidence and reason. Hindi naman po pwede na paratang-paratang lang dahil gusto ng speaker, gusto ng presidente tanggalin ang vice president, sasampahan mo na lang ng walang saysay na impeachment complaint. Huwag natin kakalimutan po taong bayan din ang magbabayad sa oras at sa resources na gagastusin ng Senado pagdating sa isang impeachment trial. So tama ang Supreme Court na pangalagaan ang pondo ng bayan, siguraduhin na hindi ito maaaksaya sa isang impeachment trial na wala namang saysay. So ang tanong, tambaluslos at mga congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni BP Sara. Ang ina-allege nga ni BP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa ninyo? Ang sagot lang naman dyan, oo, pinakalat namin ang articles of impeachment bago namin pinalagdaan. At kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yan at anong pruweba na pinakalat nyo. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ng ebidensya at lumagda sila na susuportahan, iendorsuhin ng impeachment complaint dahil ito'y nakabase sa ebidensya. Ba't ni ayaw niyong sagutin kung pinakita niyo ang ebidensya sa mga kongresista? At yung question lang naman ng ating Korte Suprema, binigyan niyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment? Itong hindi nyo pagsagot, ibig sabihin, takot kayo. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Ngayon pa lang kayo, nagkakalap ng ebidensya at siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang numero ng mga senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyari sa panahon ni Noynoy Aquino na ginamit din ang pondo ng bayan para mapatalsik ang isang impeachable officer. Hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong na bumoto pabor sa pagpapatalsik kay BP Sara. At siyempre, uulitin ko po, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara de Representante ang articles of impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung articles of impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach nila sa articles of impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na ma-endorso ng mga kongresista, yung mahigit 80% nakalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sara. So malinaw po yan, binigyan ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbigay linaw na talagang binigyan ng pagkakataon at ipinakita ebidensya sa mga congressman para makuha ang kanilang endorso sa impeachment complaint na ayaw ngayong
sagutin ng Kamara de Representante. May kasabihan, ang ayaw sumagot, may tinatago. At ako naman, sa tingin ko malinaw, ang tinatago nila, wala talagang ebidensya na susuporta dyan sa articles of impeachment at nauna na natin didiskurso yan dito sa Spokes Hour. At pangalawa, talaga naman pong ura-urada nilang kinuha ang mga lagda. Wala silang pakialam kung naintindihan ng mga kongresista kung anong nilalaman yan. Basta ang importante, mabigay sa kanila yung Biyernes na ipinangako kapalit ng kanilang lagda sa impeachment complaint. Alam niyo, importante yung issue na yan. Kasi yung pagbibigay ng ayuda kapalit ng lagda, yan po ay bribery. At ang isang impeachment complaint na naisampa sa Senado dahil ito'y resulta ng bribery, dapat po yan ma-dismiss ng agaran dahil yan po ay fruit of the poison tree. Hindi nyo ba narinig yun? Kahit ano na nakalap sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan, hindi dapat tinatanggap ng Kongreso. Kaya nga po ako, pati yung kidnapping ni Tatay Digong, dahil ito'y illegal, hindi dapat magresulta sa jurisdiction ng hukuman. At maging dapat dahilan yan na mabasura nga yung kaso kay Tatay Digong, pati dyan sa ICC. So wala pong pagkakaiba yung ating objection sa pagpapatuloy ng sandali lang, may nag-ring. Hello? 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 Who is this? Hello? Yan. So wala pong pagkakaiba yan doon sa pangingidnap kay Tatay Digong kaya nagkaroon ng jurisdiction ng ICC. Ang pagkakaiba lang dito, kaya tayo nagkaroon ng impeachment complaint dahil nga po sa panunuhol na ginawa nila sa mga kongresista. At sana kung sumagot ang ating mga mambabatas dito sa mga tinatanong ng Korte Suprema, di magkakaroon ng linaw na hindi lang dahil sa panunuhol ang kanilang pagsuporta, kung hindi dahil na rin sa ebidensya na ipinakita sa kanila na ngayon po ayaw sagutin ng mga congressman. Okay? So ang presumption ko po, wala talagang basihan. At talagang ang basihan lamang ay yung panunuhol na nangyari. And again, fruit of the poison tree, dahil bribery is illegal, hindi dapat po yan payagan na umusad. Now, briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo Tantoco at humihingi sila ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong bagay. Well, muli po, kami po ay nakikiramay sa pamilya, lahat po tayo ay namatayan na. Alam natin na napakalungkot yan, alam natin ang pagluluksa na pinagdadaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. So my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palace. Siya pala po ay undersecretary ng Office of the Social Secretary. At naroon ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paulo Tantoco. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan para dyan sa biyaheng yan. At ang biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. So unang-una po, siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang event na naging opisyal dahil ito po ay isang proyekto ng First Lady, yung Manila International Film Festival dyan sa Los Angeles. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa ng Office of the Vice President, ng Office of the First Lady, hindi Vice President, kanina kasi Vice President pinag-usapan natin, malinaw po ginastos ang pondo ng Kaban ng Bayan. At kapag meron pong nangyaring aberya sa isang official function na pinagastusan ng Kaban ng Bayan, yan po ay isang public matter. May karapatan talaga ang taong bayan na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kung ako naman bilang isang magulang, talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman sila, wala daw word na overdose. So cocaine effect. Sino ang nagbigay ng cocaine sa kanilang anak?
Pangalawa, sino mga kasama niya dun sa kwarto? Kasi nakasaad dun sa police report na merong mga plastic na may linalamang pinaghihinalaan na cocaine na sa ngayon by now should be confirmed, at merong pang mga dollar bills na merong dust ng cocaine o pinaghihinalaan cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na cocaine yan. O, sino-sino ang mga kasama niya? Dahil importanteng malaman bilang a matter of public interest kung sino talaga mga kasama niya na nagko-cocaine doon. Dahil ito nga isang official trip using public funds. Bakit gumagawa ng mga illegal na bagay habang kasapi sa isang official mission, ng isang official function ng First Lady ng Pilipinas? At siyempre, bakit hindi nabigyan ng assistance yung kanilang anak, gayong po pwede naman talagang maiwasan ang pagkamatay kung epekto lang ng overdose yan? Meron ba talagang nagsabi na wag na tayong tumawag ng tulong dahil sa iskandalo na po pwedeng mangyari pag nalaman na may isang mataas at influential na taong gobyerno ang kasama na gumamit din ng pinagbabawal na droga? So, paumanhin po sa mga tantokos, alam ko kayo'y nagluluksa, pero ito pong mga question nito, may karapatan ng taong bayan sa kasagutan. Yun lang po. Otherwise, respetuhin po namin ang inyong pagluluksa, pero pera po ng kabanang bayan ang pinag-uusapan dito. At ang question po na nasa isipan ng marami, ang kabiyak ba mismo ng presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang isa pang tanong na dapat sagutin ng pamilya, at ang sa tingin ko naman gusto rin nila ng kasagutan, may kinalaban ba yung First Lady natin doon sa utos na wag na munang humingi ng tulong para wag magka-iskandalo? Dahil kung yan po talaga ay may katotohanan, talagang sa Batas Pilipinas at Batas Amerika, yan po ay isang krimen. Reckless imprudence. Sa Pilipinas po yan. Samantalang sa Amerika, it is reckless endangerment, no, sa tingin ko. Pero in any case, ang pinaka-importanting issue rito, merong bang opisyal ng gobyerno na gumamit ng pinagbabawal na gamot? Bakit? Dahil yan po ay labag sa Batas Pilipinas, labag sa Batas Amerika. At wala naman pong kahit sino sa kanila ang po pwedeng mag-invoke ng sovereign immunity. Dahil ang First Lady po, walang sovereign immunity unless kasama siya ng presidente on an official trip. Doon,